Uy, good morning guys. Wala muna tayong cooking show, jarot lang to. Meron lang kaming bagong bili na Gold Star na induction stove. Kasi alam niyo naman may gera sa Middle East and nagmamahal ang gasol. Kasama na dun yung gasolina ng motor, yung crudo, yung pang generator na diesel, and yung LPG na tangke. From 800 to 1.3 mag-1.5 na siya real quick. Wala pang isang buwan. So ngayon, napabili kami nito. And sa mga nagsasabi na pagmamahal din daw ang kuryente, well, that's why naka-solar kami. So, i-offset lang namin yung, alam nyo na, yung imbis na maggasol, mag-kuryente na lang kami. Then, yung kuryente namin is nakakalibre naman kami sa solar kahit paano. So, medyo afford namin mag-konting induction stove. So, ngayon, gagamit lang ako nito. AC watt meter para malaman kung gaano karami o gaano kalaking watts ang magagamit nitong stove Gold Star brand kapag nagluto ako ng Payless Extra Big. Hindi sponsored pero baka naman magluluto lang ako gamit nito. At ayan, and ang sabi ng Gold Star is pwede mong lutuin or pwede kang magluto dito ng kahit anong lutuan as long as magnetic siya. So meron ako dito maliit na bakal. Pag dumikit, pwede siya. Dumikit naman siya. May tubig lang siguro kaya ayaw niya yung ano. Well, anyway, pwede yan. Okay, let's try. So magluluto tayo ngayon. Isasaksak ko na. Okay, so pagkasaksak, ayan na siya. Paandar siya agad and meron na siyang 5 watts sa reading. On na natin. 5 watts pa rin. Naka-on na. So, pili na tayo ng ating pangluto. Okay, pinindot ko yung 3,000. And as you can see, namumula, umiinit na siya. So, ganun lang siya kabilis. And sa 1,000, ay sa 3,000 na settings niya, ang konsumo niya is 1.9 kilowatt. So, ang ginagawa ko dati nung nasa LPG pa kami nagluluto ng pancit canton, nagpapakulo na ako ng tubig sa thermos. Bubuhos ko na lang dito para mainit agad. Pero this time is parehas naman silang kuryente, so direkta na. So, binalto ko ng 2.6. Reading niya is bumaba ng 1.6. Then, kung ibababa natin siya ng 2,000, ang reading niya is bumaba ng 1.29. Kung sa 1,000 settings try natin. Okay, 1,000. Ang reading niya is 650 salos. So same na ng rice cooker pag ganyan na yung settings niya. So ang rice cooker namin is 530 yung konsumo niya. So ito is sa 1,600 pero halos wala siyang init. Pero as you can see, nagbabubbles na. Bilisan na lang natin kasi kailangan na mag-almusal. So 1.5 tayo. Okay. So mabilis lang, 4 minutes at 1.5 settings. Medyo may bubbles na siya, umuusok na rin, and oras na para ilagay ang ating pancit canton. Sayang. Ayun na. Then, nasa 5 minutes na tayo ngayon sa oras dito. 5 minutes and babalik-balik na rin ko lang siya. Then, balik ako kapag luto na siya. Okay. So, ayan na siya. Stay put lang tayo sa 1.5 settings and after 5 minutes, nasa 9:42 na. And as you can see, medyo naluluto ng ating pancit canton. Hindi siya Lucky Me Payless pero pancit canton pa rin. Okay, doing good. Okay, nga pala guys, nakalimutan ko sabihin, sa unang bukas nyo pala na ito is medyo kakabahan kayo kasi meron kayong maamoy na kakaiba, maririnig na kakaiba,
makikitang kakaiba habang inoperate nyo sa unang 5 minuto. So, kung may tiwala lang kayo sa mga extension wires nyo, sige lang. Pero kung wala, mag-isip-isip muna, charot lang. So, okay, luto lang ating pancit canton. And steady pa rin sa 1.5 settings. And kumukonsumo lang siya ng 700. So, nakaka 10 minutes na tayo. 10 minutes 31. Hindi lang kita sa camera pero nakikita ko siya sa aking mga mata. And luto na siya. Okay. So, if you're going to do the math, 700 and... Ay, bumababa siya oh. Naging 650 na siya. Kasi nagme-maintain na siya ng init. Okay, okay. And medyo... Sa standard ko, okay na to. So, ayan. Close na natin. And tingnan natin kung ilan na yung nakonsumo sa pagluluto ng pancit canton. Okay. So, medyo uminit to ah. Anyway, so ayan. 11 minutes. At kumonsumo siya ng 0.17. So, round off nyo siya sa 0.2 na lang para madaling mag-math. So, 0.2. Ay, nawala. So, lowest is 3. Highest is 1.9. Ito yung nagsagad tayo ng 3,000 sa settings. So yan, 0.17 and if you're going to do the math, 0.2 blah blah blah, medyo mahirap. Pero yan, i-divide nyo lang tong 0.17 sa kung magkano yung rate nyo sa inyong bayan, probinsya or region. Kunyari sa Metro Manila is 13 point something or 14. So 14, divide nyo lang to para makuha nyo kung magkano yung konsumo. So if i-round ko siya ng 0.2 para madaling computein lang. So 14 divide 0.2. Ang hirap, ang bira. So, nasa 3, 4 siguro, ganun. Tama ba? Basta ganun yun. 3, 4. So, nakaluto ko ng pancit canton sa halagang 3. And same sa rice cooker, ganito rin yung nakonsumo niya nung sinubukan ko. Ito yung rice cooker namin, Hanabishi. And yung watts niya is nasa ilalim. Ito. 500 watts. So, 20 minutes. After maluto ng kanin and 0.17 din halos. So nasa 3-4 lang din kada magluluto. And same lang nito. So medyo okay, nakatipid. And yung ito is meron kang 0.2 dito, meron dong 0.2 sa rice cooker and meron akong 0.11 sa washing machine. So that's 500 watts sa isang araw. And bumili ko ng isang battery na 12 volts 100 ampere hour din na battery, and yun yung gagamitin ko kapag gabi sa mga clip fans, ventilador, ilaw para ma-offset to mga to and maging stable pa rin sa kung anong bill namin sa kuryente. So napalitan lang. Ito kasi hindi kaya ng inverter since kita nyo naman 1.5, 3,000, 2K yung malakas. Hindi kaya ng inverter yan. Rice cooker namin is hindi rin kaya. Pero ref pwede, pero hindi kaya ng battery. So, i-offset ko na lang siya sa gabi. So, gagamit kami ng clip fan na hindi na sa utility para lang ma-offset yung kuryente. So, hoping mag-stable pa rin. And, mamimaintain namin yung mababang kuryente. And yung LPGs hindi na kami gagamit since meron na kaming induction. So, yun lang. Kung medyo magulo ang aking topic, ang aking napag-usapan. So, ito na, magluluto natin ng ating pancit canton. Anyway, yun lang. Salamat sa mga nanood. Pag may tanong kayo, comment, like, share, and let's eat.